Mga sangkay nagbigay po ng komento itong si Mayor Baste Duterte tungkol po dito kay Bato at magugulat po kayo. So ayun na nga, itong si Baste Duterte nagsalita na po tungkol dito sa paghuli kay Bato. Ngayon, matindi ang sinabi, no? Pag-uusapan po natin. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po ang balita ngayon mga sangkay, no? Nagkaroon daw po ng bad joke itong si Baste. Dahil malungkot daw po siya na masaya kung sakaling maaaresto si Senator Bato. Bakit kaya mga sangkay? Tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Tingnan nyo yung nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. Nalungkot. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Siguro iniisip ko yan ni Bato mga sangkay. Ay, anak ng toko. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Hindi ako nasa kote. At least, yung palang gusto nila mangyari sa akin na madala ako doon sa dahig para may kasama yung tatay nila. Alam niyo, di may iwasan maisip po yan ni Bato. No? Di may iwasan yan mga sangkay na ganun ang iisipin niya. Ang bihira. Kaya pala sinabing medyo bad joke. Ulitin natin. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. But, yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know, nga na, gano'n, kaya itong administrasyon na to, it's not in its right mind. Wala talaga yan. Addict talaga, sabi ng kapatid niya. Okay, so ngayon mga sangkay, nangyari nga po yan doon po sa Davao. Ayon po dito, nagkaroon po ng Rage Coalition. Ito po yung grupo nilang binuo ngayon mga sangkay. Nagsama-sama po yung mga malalaking grupo daw ito, no? Para po suportahan si Inday Sara. Dati maisog to ngayon Rage Coalition na. Sa gitna ng ingay politika, hindi natitibag ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal live mula sa Davao City. Jill, kumusta ang sitwasyon dyan? George, tulad ng inaasahan, dumagsa ang mga Duterte supporters dito sa Rage Coalition dito sa Davao City. Malamang sa malamang, Davao yan Solid talaga yan. Davao yan 'Di ba? Baluarte po nila yan mga sangkay. Pero ayun na nga po. Andyan po yung mga iba't ibang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, yung dating speaker nung panahon po ni PRRD. Pinangunahan ito ni City Mayor Sebastian Duterte at sa alyado na si dating Congressman Mike Defensor. Sa kabila ng hinaharap na impeachment case ni VP Sara, nagtipon-tipon ang Duterte Aligned Group para palakasin ang kanilang alyansa. Nauna na sa pagtitipon ang Luzon at Visayas at huli dito sa baluarte ng mga Duterte dito sa Mindanao. Una nang naging kasapi ng Rage Coalition ang Reform PH, PDP Laban at Partido Reforma. O ayan, mga sangkay, nagsama-sama nga po silang mga partido. Iba-ibang partido ito, iba-ibang grupo. Ang purpose nila dyan, pag-isahin yung kanilang puwersa para po bilang paghahanda po ito sa 2028. Yan po talaga yung purpose dyan, mga sangkay. Kaya nga lang, ngayon nasa nasa delikadong sitwasyon
Kasi si VP Sara, hindi natin alam kung makukonvict yan o makakalusot siya. Kasi medyo may pressure po ngayon. Kita nyo mga sangkay, yung mga senador nagkakagulo. Tapos ngayon, ang bali-balita, may mga mapapakulong. No? Sa side po ng mga DDS senators po yun, mga sangkay, ang namumurong makulong dyan. Sila Jinggoy, madami sila eh. Pati nga po si Marcoleta, kinasuhan na din eh. Well, ganyan po ang politika sa Pilipinas. Pambihira talaga. Ngayon naman dito sa Davao ay nakita rin ang HNP o hugpong ng pagbabago. Mhm. Hindi katulad noong pagtitipon sa Visayas. Walang paramdam si Senator Bato de la Rosa sa ngayon Mhm. ay nagtatago at hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Okay. So, ayan, mga sangkay, no? Sa Davao, pinangunahan po nitong si Baste Duterte kasi parang ito po ata ang tatayo bilang kapalit ni Inday Sara just in case na mag-fail po talaga yung political career ng kanyang kapatid. Possible siya po ang papalit sa president sa darating po na 2028. No? Talagang survival itong gagawin nila ngayon, mga sangkay. Makarating lamang po sa nila sa 2028. At sa 2028 medyo magiging magiging dikitan ng bakbakan kasi nga po tumataas din po yung sa survey, tumataas po yung ratings ni Leni Robredo at ni Tulfo. Kaya mga sangkay, possible po talaga itong tatlo. Ito po yung magbabanggaan. Gaya sa Luzon at Visayas Leg, buo po ang pakikisa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Gaya ni Sultan Edriza Rimbang na parliament member ng BARM. Nagpasalamat siya sa koalisyon para aniya sa secured na kinabukasan ng susunod na henerasyon. At binigyan din ni dating Congressman Mike Defensor George ang importansya ng pagsasama-sama para sa mga Andyan din si Guanzon no? isyong pinupukol ng mga kalaban sa pamilyang Duterte at sa malalapit na kaalyado nito. Sa ngayon, George, patuloy ang sigaw ng mga taga-suporta. Anila Duterte pa rin. Okay, Jill, matanong ko lang, Yes, George. andyan ba si Congressman Paulo Duterte? May sinabi ba siya kaugnay doon sa kasong kinaharap niya sa ombudsman kaugnay sa umano'y maanomalyang flood control projects dyan sa Davao City? Sa ngayon, George, ay hindi po sumali or hindi nagpakita dito sa race coalition ng Mindanao Leg si Congressman Paulo Duterte. Ang nandito lang po ay yung iba nilang kapamilya katulad ni Harold Duterte at saka si Baste Duterte. Sila lang po yung nandito, George. Okay. Pero kasi nga, nabanggit mo yung HNP, nandyan. Si VP Sara ba, nagparamdam, nagpadala man lang ng video o kung ano man? At may nasabi ba siya hinggil sa nalalapit niyang impeachment trial? Yun din actually, George, ang ating inaasahan kanina kasi may mga usap-usapan dito galing sa mga organizers na pupuntang araw ang Vice President Sara Duterte dito. Pero unfortunately, hindi siya dumating, George, at wala tayong impormasyon tungkol dyan. Sa katunayan, nandito kanina ang kanilang abogado na... Okay, so ayan, mga sangkay, no? Well, I hope na kayanin po nila hanggang 2028. Kasi talagang grabe yung grabe yung pressure ngayon. This is politics. We all know naman kung gaano kagulong politika sa ating bansa, mga sangkay, no? Ipitan, yung pressure, matindi, kabila ang kampo, mga sangkay. Ginagawa din naman nila ito sa administrasyon, eh. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.